mga volunteers. Hindi, mabasa na lang daw tayo para tayong dahon ng laki. Tumutulas ng water. So, maraming salamat, Team H. Palakpakan niya natin na sila. Binigyan nila ako ng kapote. Ang ganda. Wait lang, susuot ko. O, di mag-announce kayo. Ganda daw. Ang Good Day Locals, andito si Alden, no? Namimigay ng relief. Maya daw. Ang piloto. Ang kapitan. Salamat po. Umulan. Dito tayo sa Barangay Santo Niño, Malolos. Alden Richards. Thank you ulit. Love you all. Walang po. Usad lamang po. O bakit nagugulo na yata yung pila natin? Naghingi lang ako ng kapote. Ano ang susunod na barangay? O, nakaayos ba yung San Vicente? O, dapat lang taga San Vicente ko. Team AG. Alden Richards, mga kalokals. Muli ang ating pasasalamat sa Barangay Santiago, sa Malolos. Donors at sponsors. Gayon din sa ating mga volunteers at mga nakakatulong natin dito sa pamamahagi ng relief na ito. Dito po sa Malolos. Good morning po, good morning. Dito po sa Barangay Santo Niño sa Malolos. GMA po, may McDonald's. Dito rin si Alden Richards po, Alden Richards. Paunahin na po pag aming senior PWD. Kung may pregnant man dyan, kung may buntis po, paunahin na natin. Lahat naman po ng may stab ay makakatanggap. Yung wala pong stab, sa Barangay Santo Niño, Malolos. Yung pag inuuna ba nagbigas, Ayan po si Alden Richards. Na ito. O, ang paalala ko, mamimili kayo sa relief o yung picture ninyo. Gusto niyo po ba ng instructions in English regarding your cell phone? Dami nila pinamimigay, may McDonald's. Hindi. Hanggat maaari po, tanggapin niyo na po kaagad yung inaabot. Huwag niyo na po iabot sa amin yung cellphone para magpa-picture. Santísima Trinidad. Is that yours? You want to put me in? Galing naman kumabisado. Rosario, San Vicente, susunod na barangay. Asan po yung coordinator ng San Vicente? Ayan. Dini ka sa harap natin. Eto. Dahil palawag na naman tayo, tayong palawag dapat. Ma'am Teng, di ko po alam kung saan sila Okay na po tayo. Nadaanan na po ako dito, nadaan lang ako. Kurado. Next na. Next, San Vicente. Doon na po. Isang pila lang yung pinag-usapan natin. Si Madam Tente, no? Uulitin ko po sa Tagalog. Sir Nelson. Isang tao, isang ticket lamang po. Hindi niyo po madadala at makukuha yung pang-dalawang stamp.
Sir. Malinaw po ba yun? Sir, pa-shoutout naman. Hindi ko marinig. Malinaw po ba? Very good. Opo, opo. Pagdating doon, Nagbibideo sa Nelson Canlas. papaluin ko kayo sa play. Umayos ka mo. Maganda. Hello. Silang po. Papatulong po kami. Babala na po dun eh. Kasi uusad po yung mga sasakyan na may lamang ready. Patulong po. Bawat pa tumambal po dyan. Doon po kayo. Oh, yung may nahuli na naman taga Santo Rosario. Di ba katabing barangay na yan? Oh, pagkatapos ng San Vicente, ay nang susunod na barangay. Lakasan nga natin. Oh, di ba San Santiago? Kumusta po yung fiesta nyo? Oh, wala naman nag-imbita sa inyo. Papagod na si Alden ah. Sir Nelson, pwede magpa-picture? Sir? Pwede Okay magpa-picture? po. Nakalay tayo, sir. Hindi nangangawin si Alden sa pagtulong. Yan. Dami na nabigyan, pero marami pa rin naapila. Ilang barangay yata ito eh. Dito po sa Barangay Santo Niño, sa Malolos. Ulitin po natin sa mga nakakuha na po dun sa banda ng Pariancillo, diretsyo na po tayong exit. Huwag na po tayong bumara dyan. Sir Nelson Canlas, GMA 7, mga kalaw. Sir, nakalay ba ako ah? Ayan, Sir Nelson ah. Ayan. Sir, kaya naman interviewin ka sir, okay lang. Kanino ano to sir? Yung project, yung ano. Kanino pong project? Yung pamimigay. Project po ito ng Alden. Ay, kay Alden, okay. Gusto niya lang surpresahin yung mga taga Barangay Santo Niño. Barangay Santo Niño. Pero maraming barangay po yung ano sir, no? Hindi lang Santo Niño. Oo, hindi lang Santo Niño, pero gusto niya kasi makatulong siya. Mas marami pang tao. Kaya sabi niya nga, hindi raw ito yung first at hindi ito yung last. Last, okay. Maganda sir. Thank you sir. Ayan, Sir Nelson Canlas. Bulacan Local sir, yung page ko. Bulacan Local. Bulacan Local. Sa Facebook ako. Nag-live po ako. Nadaan lang ako eh. Ay, lumalakas yung ulan, mga local. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, just in. Ay namigay po ang inyong box office king mga kasambreros dito sa mga nasalantang at biktima ng baha at bagyo mga kasambreros. So habang umuulan, si Pops Alden mismo ang namimigay ng relief goods mga kasambreros. At ang kinakagulat ko dito mga kasambreros, sobrang touching. Never siya nag-post sa kanyang Instagram story or Instagram account mga kasambreros ng ganito, no? Na namimigay siya. Ang mga fans, ang mga andito lamang po ang nag-video at nag-share ng video na ito mga kasambreros, no? Na siya po ay tumutulong sa mga biktima po ng bagyo at saka ano. So parang halos lahat ng maraming barangay para doon, no? Ang tinulungan ni Sir Alden mga kasambreros, and hopefully ay mas marami pang ma-accommodate mga kasambreros. So yung mga iba binigyan nila ng kapote, tapos yung iba naman ay hindi nakaabot. So parang parang limited lang po yung iba mga kasambreros. Pero alam ko sobrang dami nito kasi malaking truck ang nasa loob si Sir Alden ng malaking truck mga kasambreros ng relief goods. So palagay ko isa lamang ito, no, sa area na pupuntahan nila. Pero maraming barangay ang andito no, sa Malolos, Bulacan mga kasambreros. So hindi siya palagay ko hindi lang ito yung kanilang bibigyan mga kasambreros. So mag-antay-antay ito ng update. So sobrang haba ng video na ito, no, 27 minutes. So kinat ko na lang po mga kasambreros para po sa ating ibang items mga kasambreros. So talagang napakabuti, no, and dito ko talaga na yung hindi siya nagmamayabang ng kanyang good deeds mga kasambreros, bagkos ay yung ibang tao, yung si kuya nga lang ito na nag-post mga kasambreros, na nag-video at saka posted online sa Facebook mga kasambreros. So andito rin pala yung
reporter ng GMA mga kasambreros habang kino-cover. Grabe no, ang hirap ng kanilang trabaho kasi syempre no, umuulan. Si Sir Nelson Canlas pala itong reporter mga kasambreros. So habang kanyang cameraman ay nakapayong lang din. Tapos si Sir Nelson Canlas ay para sa kanyang 24 oras na scoop mamaya mga kasambreros. So talagang ang dami. San Vicente, ang daming barangay pala talaga andito. Kung kaya sobrang haba ng video kasi maraming barangay pala talaga ang kanilang sakop na binigyan dito mga kasambreros. So yung reporter dito may mga matanda, may mga sa lahat ng edad na mga kasambreros no, kasi lahat talaga ay halos lahat ng naandon biktima ng bagyo at baha ay kailangan talaga ng mga relief goods mga kasambreros no. Sobrang hirap kung magkaroon ng calamity mga kasambreros. So ang kanyang kapote pala ay parang tawag dito, support or sponsor ng aviation group no, Alpha Aviation Group mga kasambreros, na kung saan nga ay kung saan naka-enroll si Pops Alden ng aviation course mga kasambreros. So pagiging piloto. So kaya pala kulay blue mga kasambreros ang kanilang kapote. So yun po no, medyo mahaba ito. So next item natin, ito po ay yung prayer item no, yung kanyang verse of the day mga kasambreros sa Sir Alden. Ang ganda nito, Psalm 55 verse 22, sabi niya, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Grabe, napakaganda ng verse nito. And sa ibang version, He will never let the righteous to be moved, mga kasambreros. Amen and amen, Pops Alden. Psalm 55 verse 22 ito mga kasambreros. And then si Mami Min ay nag-post no ng so ito na yung parang dito Hip Hop International Dance Competition ni Ma'am Lexine no. So hindi pa nga sila umuwi mga kasambreros no, si Ma'am Lexine, kasi tuloy-tuloy pa pala ang kanilang dance competition doon sa Amerika. So ito ay picture ni Ma'am Lexine kasama ang kanyang mga kasamahan mga kasambreros. So opening ceremony pa lang pala ito no sa dito doon sa Arizona, sa Phoenix mga kasambreros sa Amerika nga. So dito nawa ay pagpalain at manalo sina Ma'am Lexine mga kasambreros. And then ito no, close up, so ito close up lang ni Ma'am Catherine no, sobrang naganda na ako dito, sobra sa kanya mas maganda pala siya kapag medyo makapal-kapal ng onte ang kanyang kilay mga kasambreros no. So wala pa tayong update. May nakita akong post kanina yung Jamcath no na tambalan, yung James Reid at saka Catherine Bernardo no, Jamcath mga kasambreros. Tapos may mga views na sila na kinakount na kahit wala pa naman yung announcement ng network mga kasambreros kung matutuloy nga yung project na kasama si Kath ni James. So wala pa namang kasi no, wala pang dinisclose ang ABS-CBN kung si Ma'am Catherine nga talaga yung kasama na leading lady doon sa may proyekto na bago niya Sir James Reid mga kasambreros. Not unless na mag-pronounce at mag-declare na ang ABS-CBN, saka lang tayo maniniwala mga kasambreros. So actually that is it no, kasi mahaba itong ni Sir Alden. Talagang pagpalain palalo ang mga nagbibigay kagaya ni Sir Alden mga kasambreros. So nawa po ay pakinggan po natin ang Word of God. Again, today is July 28, 2025, Monday na po. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Para po sa may mga asawa ha, ang title natin ay Korona ng Asawa. Proverbs 12 verse 4, an excellent or noble wife is the crown of her husband, but she who causes shame is like rottenness in his bones. Grabe no? Ang korona ng asawa pala yung mga excellent at saka mga wais, yung mga kumbaga pa magagaling at saka hindi naman magaling na mga mabubuti at saka mababait na asawang babae mga kasambreros. And also speaking to asawang lalaki. So ang meaning nito mga kasambreros ay napaka-powerful nito no, from King Solomon mga kasambreros. Yung proverb na ito ay nagsisignify ng isang asawang babae no, wife mga kasambreros,
na kung meron siyang virtue, may kabaitan, may integrity, may karangalan or honor mga kasombreros, ay siya ay tunay na ginto, siya ay tunay na diamond, siya ay tunay na mamahaling bato mga kasombreros, perlas at saka diamante mga kasombreros na talagang pakakaingatan mo at saka iti treasure. And corona, no, as a whole mga kasombreros. So someone na yung asawa ba natin ay mababait kagaya nito. So corona pala sila mga kasombreros ha. Kumaga pakarangalan kasi ang corona represents royalty, represents honor, represents padangal ba, no, may moral standard na mataas mga kasombreros kapag ikaw may corona. Kasi nga, di ba, kapag nakasuot ka ng corona, it's either hari ka, reyna ka, princess ka, or Miss Universe. Parang nasa pageantry mga kasombreros, no, pinaralan ka at saka ikaw ang itinanghal na champion or winner mga kasombreros. So, ganun ang corona. So, someone who possess qualities like wisdom, kindness, and grace. So, hindi lamang ganda ha, yung sa asawa, bonus na lang ang physical beauty kung ang ating asawa ay maganda mga kasombreros physically. Pero ang pinaka-asamin dapat natin sa lahat ay yung ating yung kanyang yung puso ba na may kindness, tapos yung kanyang pag-iisip ay may wisdom, tapos ang kanyang puso at saka ang buhay niya, ang kanyang character is full of grace. Kumbaga pa mabait, no? At saka kumbaga pa may pagmamalaki mo mga kasombreros. Just like a crown adorns and symbolizes royalty, a wife of noble character uplifts and brings honor to her husband through her actions and demeanor. So, yun ang sabi ko kanina mga kasombreros, no? Queens do not always wear a crown. So, ganun mga kasombreros. Hindi lahat ng reyna or itinanghal sa isang pageantry or sa public na mga announcements or public mga kasombreros ay nakasuot ng corona na literal. Ang kadalasan, ang mga taong ito, kagaya nating nanay, kagaya nating asawa, ay nakasuot sila ng invisible na corona na sila po ay full of honor, grace, kindness, wisdom, integrity, virtue, and love mga kasombreros. So imagine natin na yung ating buhay, in particular sa mga may asawa o walang asawa, sa mga walang asawa, yung nanay natin, or kapag nawala na yung ating nanay or asawa, ay let's consider other people, no? Especially kahit na hindi na ito applicable sa asawa lang, applicable na ito sa lahat ng family members mga kasombreros. So let's reflect on the idea of being a crown for your partner. How can you embody noble character or excellent character mga kasombreros sa relasyon? Consider how your actions, your words, and values impact your partner's life. So just as a crown is a symbol of honor and dignity, strive to be a source of pride and support for your loved one. So, ito talaga kapag ang mag-asawa ay founded ng salita ng Panginoon. Let's say yung mag-asawa ay Christian, yung mag-asawa ay may takot sa Panginoon, ang mag-asawa ay may time talaga sa Biblia sa pamamahay. So, yun po yung typical at saka kumaga pa good example na mga pamilya or mag-asawa, mga kasombreros sa Christian living, yung mga mananampalataya ni Kristo. Ang isang mag-asawa, kapag wala silang time sa Biblia, wala silang time sa Panginoon mga kasombreros. So, kung kaya ang kanilang pag-ibig ay nakadepende na lang sa kanilang partner, okay? Asawang lalaki, asawang babae. So, pag hindi na mahal ng asawang babae ang asawang lalaki, ang asawang lalaki maghahanap ng yan sa asawang babae. Magdidemand ng kung ano-no. Pero, kapag ang asawang lalaki o ang asawang babae ay nakasentro ang pag-ibig, ang buhay sa Panginoon, mas lalo niyang mamahalin ang kanyang asawa without asking for any return. So, minsan mag-a-ask ka pero hindi nakadepende mga kasombreros na, ano ba yan, nagbibilangan kayo mga kasombreros ng good deeds at saka ginawang mabuti sa bawat isa. Yun yung kaibahan dun mga kasombreros. Malaki po actually talaga ang kaibahan. Kasi ang taong walang Panginoon, walang time sa Biblia, walang time sa panalangin, ay doon lang umiikot yung kanilang mundo sa bawat isa. Kasi wala nga silang pakialam kung may Diyos ba sila kanilang buhay or may time sila sa Panginoon o wala. Whereas kapag ikaw ay Christian at umiikot sa Diyos ang iyong buhay, dapat kasi nakasentro ang Diyos, no, sa mag-asawa talaga. Kapag nakasentro ang Panginoon sa relasyon ng mag-asawa, kapag mawala ng pag-ibig ang asawang lalaki, makakapagsalok siya sa Panginoon.
Kapag mawawalan ng pag-ibig, pasensya, pagpapatawad, kindness mga kasumbreros ang asawang babae, makakapagsalok siya sa flowing na source mga kasumbreros, which is God. So ganun po ang tendency. Pag naubusan sila, pwede silang sumalo kasi nga nasa sentro yung bukal ng pag-ibig, bukal ng awa, bukal ng pagpapakumbaba, bukal ng understanding, bukal ng pagpapasensya, bukal ng pagpapatawad, and so on. Kasi nga nasa sentro ang Panginoon. Pero kung wala na, ubos na pareho, tapos wala pang bukal ng pag-ibig sa gitna kasi wala nga ang Panginoon, so maghihiwalay ang magpartner. So, napakalinaw mga kasumbreros at saka napakasimple lang niya, pero dapat po ay ganoon ang typical at example ng Christian family. Another relevant passage is Ephesians 5:25-33 mga kasumbreros, no? Dito po sinasabi ni Apostol Pablo ay yung mga husbands ay kailangan mahalin nila ang kanilang asawang babae or wives mga kasumbreros kagaya ng pagmamahal ni Jesus Christ sa kanyang simbahan. So kasi ang simbahan ay tayo po yun mga kasumbreros, no, sa hindi sa spiritual na term mga kasumbreros. So si Jesus Christ ang groom, ang bride niya ay ang church mga kasumbreros, yung mga manampalataya na namuhay sa kanya ayon sa kanyang kalooban. This mutual respect and love are foundational to a healthy and supportive relationship. So ganun talaga, napaka-healthy po mga kasumbreros kapag nasa sentro ang Panginoon sa isang relasyon na mag-asawa, aligning with the principles laid out in Proverbs 12:4. The qualities of a supportive spouse are as crucial as ever in today's world. Relationships built on mutual respect, integrity, and love contribute significantly to personal well-being and societal stability. Just as the verse suggests, a partner of noble character can be a source of strength and honor, while a toxic relationship can lead to emotional and even physical deterioration. So yun po yung kakaibahan. Minsan may mga physical abuse na nangyayari, nagkakasakitan na sila physically, hindi lang sa salita, no, hindi lang verbally, hindi lang mentally, kundi physically mga kasumbreros nagkakasakitan na. So doon po siya nauwi kasi nga hindi sentro ang Panginoon sa kanilang relationship. So cultivating trustworthiness in relationships involves being reliable and consistent in our actions and words. It means being truthful, keeping promises, and demonstrating integrity. So ang gawin nyo dito sa promises, huwag kayo mangako, no? Yes or no lang. Kung gagawin mo, yes. Kung hindi mo gagawin, no. Ganun lang siya mga customers. Yun po yung dito yung dapat na gawin natin kasi marami ang nagka-trap or nahuhuli sa bitag na ito mga customers kasi nangako ka na ganito tapos hindi mo tinupad, hindi mo nagsabi ito na hindi mo ganun. So ganun mga customers. So kung hindi mo nagawa ang yes at saka ang no, how much more yung promise? Ang promise kasi ang kalakip at ang kasunod na nito ay promises are made to be broken. So wag na tayong mangako. So let your yes be yes and your no be no kasi kasalanan na po ang mangako mga kasumbreros or beyond these oaths mga kasumbreros, no, yes or no lamang po para hindi po tayo madakip at hindi tayo mag-isa sa ating sariling mantika. So ganun po siya mga kasumbreros. Napakaganda, no? Corona yung ating asawa na babae mga kasumbreros kapag sila po ay may dignity, honor at saka of course no Christian, may takot at pag-ibig sa ating Panginoong makapangyarihan sa lahat. Alright, so naman po sa ating Word of God ha, nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at asawang may takot at pag-ibig sa Diyos. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasumbreros and paalam po. I love you.